DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes tayo ngayon, 28 na ng Enero 2025, sa ulo ng ating mga balita. US President Donald Trump naging instrumento para maglabas ng dagdag na supply ng krudo ang OPEC. Kaya't nagresulta ito ng rollback. Congresswoman Kimbo dumipensa, 2025 national budget, legal, valid, fully enforceable. Retired General na sangkot sa 6.7 billion pesos na drug mess nakalabas na ng bansa. Abogado naman ni Cassie Ong naghanap ng ethics complaint laban kay Congressman Dan Fernandez. Department of Justice withdraw ang Dembaksya cases laban kay dating Health Secretary Janet Garin at 2 iba pa. Dating Iloilo Mayor Jed Mabilog binigyan ng executive clemency ng Malacanang. Number coding sinuspende ng MMDA dahil naman sa Chinese New Year. Donghi Wacha sa lahat po ng ating mga kababayang Chinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan, sa detalye ng ating mga balita. Nagsara muna ang ilang lansangan sa Maynila simula ngayong kagabi. Ngayong gabi o mamay gabi? Tonight pa? Okay. Magsasara ngayong gabi ang ilang mga lansangan dahil sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa abiso ng Manila Police District, sarado muna ang sa mga motorista mula alas 9 ng gabi mamaya ang kahabaan ng Quintin Paredes mula P. Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street, Jones Bridge, Plaza Cervantes at Binondo Intramuros Village. Bago naman sumapit ang hating gabi ng Miyerkules, magsasagawa ng countdown para sa Chinese New Year at bandang alas 2 ng hapon, aarangkada na ang Grand Thanksgiving Parade sa palibot naman ng Manila Chinatown. Maraming salamat po kay Ginoong Mike Lee. Mas Mike, maraming salamat sa inyong pinadalang tikoy. Suspendido rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Maynila bukas, araw ng Miyerkules, Enero 29. Maagang inanunsyo ng MMDA ang suspension ng coding bilang paghahanda naman sa gaganaping pagdiriwang ng Chinese New Year na unang idineklara bilang special non-working holiday. Ayon naman sa MMDA, karaniwang mabigat na daloy ang trapikong inaasahan sa mga lugar gaya ng Binondo sa Maynila tuwing Chinese New Year. Bunsod nito, inabisyuhan na nila mga motorista na planuhing maigi ang biyahe sa araw na ito at mag-ingat din siyempre sa pagmamaneho. Ang Chinese New Year ay pagdiriwang po natin ng ngayon daw po ay Year of the Wooden Snake. Ginawara naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na executive clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa isang mensahe sa media, kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyan ng Pangulo ang hiling ni Mabilog na mabigyan siya ng clemency. Kaugnay ito ng kaso na administratibo may kinalaman sa misconduct and dishonesty dahil sa hindi maipaliwanag na paglago ng kanyang yaman. Ayon kay Bersamin, mabubura na ang lahat ng mga penalties at disabilities na may kinalaman sa administrative case ni Mabilog. Binigyan siya ng clemency dahil sa napatunayan niya ni Mabilog ang kanyang mabuting pamamahala, kasabay ng natanggap na pagkilala ng Iloilo City sa ilalim ng kanyang pamumuno. Matatandang nasangkot si Mabilog sa narco list ng dating Pangulong Digong Duterte, kaya't napilitan siyang umalis muna ng bansa kung saan kalaunan ay na-dismiss naman siya sa serbisyo. Ngayon, dahil nga sa executive clemency na maaari na muling tumakbo si Mabilog sa mga susunod pang eleksyon.
Siyam na lamang sa 29 na pulis na sangkot sa 2022 multi-billion peso drug haul ang patuloy pang tinutugis ng mga otoridad. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, kabilang pa rin dito ang dalawang retiradong general na sina dating Deputy Chief for Operation Benjamin De Los Santos at dating Drug Enforcement Director Narciso Domingo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, binanggit ni Fajardo na isa sa dalawang ex-general ang nakalista ng bansa. Batay sa report naman ng Bureau of Immigration, lumalabas daw na nakalipad na ng hindi tinukoy o hindi pa tinutukoy na general bago pa maipalabas ang warrant of arrest laban sa kanila. Ikinukonsidera ngayon ng PNP na humingi ng tulong sa Interpol para mahunting ang ex-general na ipinapanawagan na rin na sumuko sa proseso ng hukuman. May proseso po tayo ay bigyan ng pagkakataon po yung proseso na tumakbo at lahat naman po ito ay mga dating miyembro po ng PNP. They know the process and we expect na sila po mismo ang makakaintindi na bahagi po ng proseso po ito at kailangan respetuhin po natin yung proseso po at restriction po ng korte. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinahayag ng Department of Energy na bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa impluensya ni US President Donald Trump. Ay kay Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Group, malaki ang naging epekto ng paghimok ni Trump sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC members na maglabas ng dagdag na supply ng langis. Ito'y bilang pagbibigay presyo naman sa Russia na itigil na ang pakikipaggera sa mga bansang hindi nito kapanalig o partikular na ang Ukraine na siyang nakakaapekto ngayon sa pandaigdigang merkado. Sinabi rin ni Atty. Rino Abad, maraming aspeto sa pagkontrol ng presyo ng gasolina at diesel ngunit hindi na pinapaboran na ibalik naman ang Oil Price Stabilization Fund o OPSF. Well, marami namang aspeto ng pagkontrol ng price. Unang-una, ibalik ho natin ang regulated. But at the same time, dapat ho, pag nag-regulate ho tayo para hindi ho ipasa sa tao, sino ho ang sasalo? Most likely ang government. But in many cases doon sa discussion sa Congress, hindi na ho favored option yung OPSF. So, I think that will take a little bit of discussion pa, especially with the Department of Finance, kung maibabalik ho ba ang ganyang regime ng pagre-regulate ng price sa petroleum product. Ibinaba naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang bayad na ipinapataw nito sa electronic games o e-games na naglalayong malabanan ang paglaganap ng iligal na online gaming sa bansa. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, mula 35% ibinaba na lamang ang e-game space sa 30%. Nagsimula yan ngayong Enero. Ito'y bilang bahagi ng pagsisikap na malabanan ng iligal na operasyon ng mga paglalaro. Sa ganitong paraan, sinabi ni Tenco, mahihikayat ang mga hindi rehistradong online gaming operators na gawing legal na ang kanilang operasyon. Bukod dito, ibinaba din ng PAGCOR sa 25% ang bayad ng e-games na pinatatakbo naman ng mga integrated resource bilang konsiderasyon sa kanilang mas mataas na gastusin sa mga pasilidad. Binigyan din pa ni Tenco na sa pamamagitan ng pagbababa ng kanilang share rates, ang PAGCOR ay nakalikha ng isang favorable regulatory environment at hihikayat din sa mga hindi rehistradong online gaming operator na lumipat na sa legal na merkado. Bukod sa magiging transparent at maayos ang gaming industry sa bansa, titiyak din ang hakbang na makakamit ng gobyerno ang tamang kita. 20 PDL ng Bataan District Jail sa may lalim naman sa skills training program. Natuto sila ngayon ng automotive servicing. Detalye ng balita mula kay Danny Camila, ang RH37. Danny, good morning. Matagumpay na naisagawa ang skill training program na automotive servicing na nilakuan ito ng 20 person deprived of liberty PDL sa Bataan Provincial District Jail. Ang pagsasanay ay isinagawa sa pangunguna ng mga
automotive trainers mula sa Bataan Peninsula State University, BPSU sa pamumuno ni Dr. Ronald Lim. Layunin na nasabing pagsasanay ay bigyan ang mga PDL na kaalaman at kasanayan sa pag-aayos at pagmimintini ng mga sasakyan bilang paghahanda sa kanilang muling pagbabago, pagbabalik sa kanilang mga pamilyang may dala silang matatag na panghanap buhay. Sa pamamagitan ng hand-off training at gabay mula sa mga tagapagsanay, natutunan ng mga kalahok ang mga praktikal na aspeto ng automotive servicing. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng rehabilitasyon ng mga PDL sa ilalim ng pamamahala ni Jail Chief Inspector Cliff Richard Tito Reyes Wardi na nasabing panlalawigang piitan. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Iginit ni Acting House Committee on Appropriations Chair Congresswoman Stella Luz Kimbo ng Marikina City na naaayon sa batas, valid at fully enforceable ang 2025 General Appropriations Act sa gitna ng mga agam-agam dito. Iginit ni Kimbo na ang sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Executive Secretary Lucas Bersamin ng Department of Budget and Management at maging ni Senate President Francis Chis Escudero na sumunod sa panuntunan ang pagpasa ng panukalang pambansang budget. Iginitikumbo na ang enrolled copy ng General Appropriations Bill ay komprehensibo, walang blanko, gaya ng pinapakalat ng mga kritiko ng Administrasyong Marcos. Ayon pa kay Kimbo, ang enrolled copy ng General Appropriations Bill ay sinapubliko na isang ebidensya na ito ay kompleto at sumunod sa proseso. Ikiniti Kimbo na makikita naman ang lahat na walang itinatago. Ang 2025 General Appropriations Act ay nilagdaan ng Pangulong Marcos noong Disyembre 30 ng nakalipas na taon. Ang budget ngayong taon ay mas mataas ng 10% kumpara sa budget noong 2024 na naglalayong suportahan ang paglago ng ekonomiya at mabawasan ang kahirapan. Ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking alokasyon sa 2025 GAA, nagkakahalaga ng 1.053 trillion pesos. Sinusundan ang budget ng Department of Public Works na umabot ng 1.034 trillion pesos. Una nang sinabi na yun ng ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, invalid ang budget dahil meron naman ng mga bakante sa budget upang hayaan ng Pangulong Marcos na maglagay kung magkano ang budget para dito. Minister of Finance and Budget naman and Ministry of Finance, Budget and Management ng BARM inilunsad ang Annual Operation Planning para ngayong taon. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa layuning mas mapabuti pa ang sistema at mas lalong mapaayos ang operasyon ng Ministry of Finance and Budget and Management o MFVM led by Minister Oneida C. Pacasem, pinangunahan nito ang paglulunsad ng 2025 MFVM Annual Operation Planning o AOP. Layunin nito ay upang mabigyang diin at mas lalong mapatatag ang fiscal strategy ng MFVM na nakasentro sa masinop na pamamahala, strategic program implementation at ang mabawasan ng epekto ng gastos ng BARM. Sa impormasyon mula kay MFVM Deputy Minister Abdullah Dong Cosain, tinalakay sa naturang pulong ang 2025 General Appropriations Act of Dibang Samoro o GAAB. Ito'y bilang simbolo ng mahalagang hakbang na masiguro ang taunang pananagutan para sa epektibong resource allocation. Ibig sabihin nito, ang kalalabasan ng Annual Operation Planning ay siyang magsisilbing pundasyon para sa budget execution documents na required para sa submission ng mahalagang pangasiwa at ng tamang pag-uulat na nakapaloob sa monitoring database upang masiguro ang data-driven accomplishment tracking ng ministry. Bilang karagdagan, ang kabuang resulta nito ay siyang magiging final guide ng MFVM bilang calendar of activities sa buong taon ng 2025. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John. Sokran. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Lusot sa 98 counts ng kasong reckless imprudence resulting in homicide si dating Health Secretary at ngayon ay Iloilo Representative Janet Garin kaugnay ng Denbaksha vaccine. Ito'y nambawiin ng Department of Justice ang mga nasabing kaso laban sa kanya ng mga magulang ng umano'y biktima ng nasabing bakuna. Sa desisyon, hindi napatunayan na mayroong kaugnayan sa Denbaksha ang pagkamatay ng mga bata na mas lalong pinagtibay ng mga pag-aaral ng mga eksperto ng World Health Organization o WHO. Dahil dito sumugod sa tanggapan ng DOJ ang mga magulang ng mga batang nasawi para ipahayag ang kanilang pagkadismaya at pagtutol sa nasabing desisyon. Welcome naman para sa ating Health Secretary at ngayon ay Iloilo Representative Janet Garin ang naging desisyon ng Department of Justice. Naiatras na ang kaso laban sa kanila kaugnay ng issue tungkol sa Denbaksha. Nananawagan si Congresswoman Garin, sana bukod sa kanya malinis na rin ang pangalan na marami pang mga scientists at mga public health expert na kinasuhan din dahil dito. Ikinatuwa ng mambabatas ang consideration ng DOJ sa puna ng karamihan na copy-paste lamang ang mga detalye ng pagkamatay at pinalitan lamang ang pangalan ng mga biktima. Tuwang-tuwa kami, no? At I hope na masama na rin, especially yung lahat ng mga scientists, no? Na talagang they suffered a lot. No? Isa nga ay yung ating infectious disease specialist na si Dr. Lyndon Lisoy na namatay nga sa kasagsagan nung siya ay binabash, pinaparatangan at sinisira yung pangalan at dangal. Umuna rito, pinag-utos nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla i-withdraw ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay Garin dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Nilina naman ang public health expert na si Dr. Tony Lechon, hindi palusot si dating Health Secretary Janet Garin sa issue ng kontrobersyal na Denbaksha vaccine. Sa programang balansyado ng DCRH, sinabi ni Lechon, meron pang mga nakabimbing kaso laban kina Garin kaugnay pa rin ng Denbaksha issue. Nasa 35 criminal cases na niya ang kasalukuyang nasa Regional Trial Court. May 8 nasa Court of Appeals at meron din namang pending na mga grave cases sa Sandigan Bayan. Sinabi pa nito, maghahain din daw ng motion for reconsideration ng Public Attorney's Office laban sa ginawang pag-atras ng DOJ sa mga kaso. Pero may pending po din motion for reconsideration na penal po ang PAO, ang Public Attorney's Office. Kaya lang ho a little bit misleading kasi nilalahat po na lahat dismissed pero meron naman hong 35 criminal cases pa na nasa korte at 8 cases pa nasa Court of Appeals. At meron pa hong pending grave cases sa Sandigan Bayan po ito. Alas 4:20 mga misis, mga mamis, laundry day today. Kunuto ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Na triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Pinagdukdukan ni Senator Amy Marcos na mas gugustuhin niyang ibuhos ang kanyang pera sa pagtulong sa mga nangangailangang Pilipino kaysa gastusin sa political advertisements para sa 2025 midterm elections. Ganito sinapalpal ni Senator Amy ang mga alegasyon ng Philippine Center for Investigative Journalism na pumalo na sa 1 billion pesos ang kanyang nagagastos para sa re-election campaign. Ayon sa senadora, walang batayan ang akusasyon at kung ganito kalaki ang kanyang pera, ipambibili na lamang niya ito ng bigas at Nutriman para sa mga mahihirap. Imbis na niyang gumastos na malaki sa advertisement, mas pipiliin niyang gamitin ang mga mapagkukunan ng pondo upang suportahan ang mga programa na makatutulong sa pag-angat ng buhay ng mahigit 13 milyon ng mga pamilyang Pilipino na naghihirap. Matatandang binuhay ni Senator Marcos ang Nutriman program na pinasimula ng kanyang amang sinating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1970s, katuwang ang United States Agency for International Development o USAID. Kabilang ang Nutri-Jeep ng Presidential Sister sa mga kauna-unahang naghatid ng tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga sinalanta ng bagyo at iba pang kalamidad.
Patuloy naman nakikipagdialogo si Senator Amy sa iba't ibang sektor, gaya ng mga magsasaka at mga mangingisda upang personal na alamin ang mga hinaing at mga nakalapat o nakalatag na karampatang solusyon. Magandang umaga, Pilipinas! Isang lalaki naman na naglilinis ng taniman ng kamote. Nako, patay sa Palumpon, Leyte. Bakit? Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, Jimmy. Isang lalaki na kuryente patay sa bayan ng Palumpon, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Joshua 40 anyos, residente ng barangay Tagbubunga, Bilyabal, Leyte. Nangyari ang insidente sa mabundok na barangay sa naturang bayan. Sa investigasyon ng Palumpon, Leyte PNP, ang biktima isa sa mga sinahuran para maglinis ng tanim ng mga kamuti ng aksidenteng makadikit sa drop wire dahilan ng makuryente. Tinanggap pang iligtas ang biktima, subalit nakuryente rin ang asawa ng biktima, kaya hindi na nailigtas ito at hindi na nadala pa sa ospital. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R-Stratetor Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Kawawa naman, ano ha? Pati yung misis na damay. Ay, susme. Mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay talian sa germ sa katawan nila. Para labanan ng may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit na. Umaga, Pilipinas! 8 kahapon, 19 na ngayon. 9,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, muntik-muntik ka na itong mapanalunan kahapon. Nakuha ng item number 1, nakuha ng item number 2, kaya lang mali ang prinsipyo ng P6. Ayan. Dapat daw po ay specific, lalong-lalo na 9,000 ang premyo natin ngayong araw na ito. Ha? So, ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung sasagot kayo online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? So, anong item ang ating hinahanap? Yung item, ay dalawang items yan, ha? Item number 1 ay ginagamit ho ninyo pagkatapos nyong mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Pero yung mga walang buhok, hindi ko magamit yan, ha? Towel. Pambira naman kayo, bakit hindi nagtatawil ang O-Club? So, yung pangalawang item, nakuha na rin. Kaya hindi na muna tayo magbibigay ng dagdag na clue. Magandang umaga, Pilipinas! Tulak ng iligal na droga, arestado na hulihan pa ng baril sa Ordaneta City, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chikiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy? Nasa kustodiya ngayon ng Ordaneta City Police Station ang suspect na kinilalang si Yawi Villanueva, 39 anyos, residente ng Barangay San Vicente, Ordaneta City, matapos itong matimbog sa drug bypass operation ng PNP. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, alas 8:30 ng gabi nagsagawa ng bypass operation ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Diversion Road sa Barangay Camantiles sa lungsod, kung saan isa sa kanila ang nagkunyaring buyer at binentahan ng suspect ng 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money, at agad siyang inaresto ng i-body search na kumpiska rito ang isang caliber 38 na baril na may 3 bala at 4 na plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nasa 8 gramo ng shabu ang nakumpiska sa suspect at may street drug price na 54,400 pesos, habang may timbang naman na 65 gramo ang nasamsam na dried marijuana leaves na may halagang 7,800 pesos. May kabuang halagang 62,200 pesos ang illegal na drogang nasamsam sa suspect at nakumpiska rin dito ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 in relation to Comelec Kanban ang kinakarap ngayon ng suspect.
Ito si Freddy Pajardo Aristartit nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! O, yung suspendidong mayor ba ng Ordaneta City, bumaba na sa pwesto? O, nagmamatigas pa rin. Baka kayo may mga importante kayong lakad ha. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun pa yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 27 makalipas ang alas 4, naghain ng ethics complaint si Attorney Ferdinand Topacio laban kay Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Kaugnay ng hindi umanong magandang asal ay pinakita nito sa pagdinig ng House Quad Committee. Kaugnay ito sa pagdinig ng komite sa operasyon ng mga pogo sa bansa kung saan si Topacio ang tumatayong legal counsel ni Cassandra Leong na sinasabing authorized representative ng Lucky South 99. Ayon kay Atty. Topacio, dumalo siya sa ikatlong pagdinig ng Quad Committee noong Agosto 28 ng nakalipas na taon at humingi umano si Ong ng 10 minuto para makahingi ng payo sa kanya. Pero binawala ni Fernandez ang kanyang kliyente na papatawan ng contempt kung patuloy itong makikipag-usap. Ginit naman ng kongresista na tigilan ang pagbulong kay Ong at isinantabi ang kanyang sulat sa komite sa ikalimang pagdinig kung saan iginit niya na dapat kilalanin ang karapatan ni Cassandra Ong. Pondo pa ni Atty. Topacio, may right against self-incrimination ang kanyang kliyente at naging unprofessional si Fernandez sa pagdinig. Kaya dapat daw itong tanggalan o dapat itong matanggal bilang kinatawan o bilang kongresista. Samantala, si Direk Daryl Yap ikumpara ng bibig sa isyu ng kanyang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap itong si Daryl Yap, ang direktor ng kontrobersyal na pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Subalit tumanggi ito na magbigay pahayag. Ayon sa kanya, magsasalita lang siya at ang ilan sa mga artista ng nasabing pelikula kung maisishowing na o maipalalabas na ang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Masyadong mainit kasi ang kontrobersyal na pelikula matapos maghain ng demanda si Boss Vic Soto laban sa nasabing direktor. Well, hindi rin nagbibigay pahayag ang iba pang mga artista sa nasabing pelikula na kontrobersyal dahil ito ay nasa husgado na. Tanong ng marami, matutuloy kaya sa February 4 ang showing ng nasabing pelikula? Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Morley. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Magandang umaga ho sa mga suki natin sa Castillao, Zambales at sa mga nakatutok ho sa atin dyan sa LA, Angeles, Pampanga. Kamusta na ho kayo dyan sa mga kababayan natin? Maya paabaki kayo nga sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Oy, teka nga pala congratulations muna kay Attorney Rogelio Boy Wong. Ito po ay isang family friend at magaling na abogado Inilunsad niya ang kanyang ikatlong book, kanyang libro yung legal handbook. Kaya sa nag-aaral ho ng abogasya kahit na hindi yung nag-aaral ng abogasya doon sa mga gustong matuto ng batas at paano gamitin ang inyong kapangyarihan alinsunod sa mga pinoprotektahang karapatan natin sa ilalim ng mga batas. Ayan,
bilhin nyo itong libro ni Attorney Rogelio Wong. Ayan, mahalaga po ito kasi laymanized po yung pagtuturo o pagkakasulat ng mga probisyon ng batas. Yan po yung mga librong sinulat ni Attorney Rogelio Boy Wong. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na biktima naman ng human trafficking sa Balabac, Palawan. Nasagip ng mga otoridad. Detalye mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kinumpirma ni DOJ Undersecretary Nicolas T. ang pagkakaligtas sa 6 na biktima ng human trafficking na tinangkang ilusot sa Balabac, Palawan. Ayon kay Yusek T na siyang Undersecretary in charge ng Interagency Council Against Trafficking, January 22, ipupusit ang 6 na biktima ng human trafficking at illegal recruitment palabas ng bansa patungong Malaysia nang ma-rescue ng magkakasanib na pwersa ng gobyerno. Sa investigasyon ng NBI, inalok ng trabaho sa Thailand ang mga biktima at pinangakuan ng mataas na sweldo. Nalaman din na galing sa Maynila ang 6 na biktima at pinasakay ng eroplano papuntang Puerto Princesa City, Palawan, saan pinatuloy muna sila sa isang hotel ng ilang araw at muling bumiyahe sakay ng isang van patungong Batarasa, Palawan upang iatid naman sila sa bangkang nagdadala sa kanila sa Bangkalaan Island, Balabac. Gayunman, bago pa nakalabas ng Pilipinas patungong Malaysia, agad na na-rescue ng mga otoridad ang 6 na biktima. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Congratulations din sa Bureau of Immigration. Pinasayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at ng Armed Forces of the Philippines Medical Center ang isang bagong halfway house para naman sa mga pamilya at caregiver ng mga pasyente sa Biluna Medical Center. Dito po ito sa Quezon City. Ang 5 palapag na Watchers Dormitory ay pinondohan ng mahigit 53 million pesos ng PAGCOR. Meron itong 35 silid at 124 na mga kama. Niligyan din ito ng kusina, dining area, caregiver quarters at iba pang mga amenities para magbigay ng komportableng lugar sa mga pamilya ng mga nakakonfine na mga pasyente. Ayon kay PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco na nanguna sa inaugurasyon, ang proyekto ay isang pagpapakita ng walang patid na suporta ng State Gaming Agency sa Armed Forces of the Philippines personnel. Iginit ni Tenco na hindi lang ito corporate social responsibility initiative ng PAGCOR, kundi para na rin sa taus-pusong pasasalamat sa ating mga magigiting na mga sundalo na inalay ang kanilang buhay sa paglilingkod para sa bayan. Bago itinayo ang nasabing dormitoryo, ang AFP Medical Center ay meron lamang isang palapag na resting area na may limitadong ventilasyon para sa mga bantay ng mga pasyente. Congratulations muli sa PAGCOR. Maganda umaga, Pilipinas! Kabilang naman sa mga ipaprioridad ng senatorial aspirant ng si Attorney Jimmy Bondoc ang school feeding program upang mapalakas ang pagkatuto ng mga mag-aral. Layunan niya nitong masiguro ang nutrisyon ng mga estudyante habang sinusuportahan ang lokal na agrikultura kabilang ang mga magsasaka at mga mangingisda. Batay sa kanyang karanasan sa ilang taong pananungkulan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, sinabi ni Attorney Bondoc na tumatalino ang mga bata kapag nakakakain ang mga ito ng masusustansyang pagkain. Nais siyang magkaroon ng kolaborasyon ng pamahalaan sa mga nutritionist upang mag-develop ng meal plans na pasok sa dietary requirements sa mga bata, gaya ng sariwang gulay, prutas at locally produced na gatas. Ginit pa ni Attorney Bondoc ang pagbubuos ng pondo sa pagpapalakas ng school feeding program dahil ito isang investment na makatutulong sa pagharap ng mga hamon ng bayan. Sa pamamagitan na niya ng pagsigurong may akses ang bawat bata sa masustansyang pagkain, mapapaganda ang kalusugan ng mga ito, mapapahusay ang kanilang academic performance at matutulungan pa itong makaahon sa kahirapan kalaunan. Maganda umaga, Pilipinas! Isa namang ama patay ng mabaril ng kanyang menor de edad na anak sa Bingawan, Iloilo. Adampot naman yan. Detalye na balita mula kay Aini Grace Bravo, RH39. May buntag din mo, Aini.
Dead on arrival sa ospital ang isang ama na miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU matapos na nabaril ang kaniyang 17 anyos na anak na lalaki sa barangay Malitbog, bayan ng Mingawan, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Philip Hirao, hepe ng Mingawan Municipal Police Station, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ama at nasuntok ng ama ang kaniyang anak 2 araw bago ang pamamaril. Sa investigasyon ng pulis, tinamaan sa likod at dibdib ang biktima. Na-recover ang 38 revolver at 2 empty shells ng nasabing baril. Nag-request na ang pulis ng firearm verification upang malaman kung rehistrado ang baril na na-recover. Nasa custody naman ng pulis ang suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si RH39 ay ni Grace Bravo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Grace. Halong. Inalis na sa listahan ng US Food and Drug Administration ang mga tree nuts na itinuturing bilang pangunahing food allergen, kasama ho yung nyug o coconut. Ibig sabihin, hindi na kinakailang lagyan ng special allergen label ang mga produkto o mga supplement na may sangkap ng nyug. Dahil dito, kumpiyansa ang Department of Trade and Industry na matutulungan ang hakbang na ito ang mga exporter ng mga nyug sa Pilipinas, gayon din siyempre ang ating mga magsasaka. Bukod dito, bukod pa ito sa may dudulot din ng nasabing hakbang para mapataas ang demand ng mga cocoa products at makahikayat ng mas maraming producer at mga consumer. Kaya doon sa mga nagtatanim ho ng nyug, good news itong development na ito, kaya tuloy nyo lang yung pagtatanim nyo. Kaya din ho ng mga LGU ang pinasimulang proyekto ho ni Governor Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng mga dekalidad na kakao beans at yan po ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Yan O doon sa wala pang regalo ngayong Chinese New Year, masarap din po ang tangerine chocolate para sa mga nagkikrave na mga magdiriwang na mga Chinoy. Ayan, At syempre, para ho sa mga magba-Valentine celebration. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino? Gawa po yan ng mga magsasaka, ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po yan. Pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Magandang umaga, Pilipinas! 54 na milyong pisong halaga ng illegal drugs at 8 drug personalities arestado naman sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, Irish 41. Naimbag na bigat, Romy. Higit sa 54 na milyong pisong halaga ng illegal na droga ang tagumpay na nasamsam at 8 drug personalities naman ang naaresto sa isang linggong anti-drug operations sa Cordillera. Naglunsad ang 31 anti-illegal drug operations sa lalawigan ng Kalinga, Benguet at Abra ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region na nagresulta sa pagkakakompiska ng 113,480 fully grown marijuana plants, 256,215 gramo ng tuyong dahon na marijuana, 5,480 gramo ng tangkay na marijuana, at 81.15 gramo ng hinalang shabu na may standard drug price na 54,657,482 pesos. 8 drug personalities naman ang napawang street level individuals ang naaresto sa ikinasang bypass operations, implementation ng search warrant at police response sa lalawigan ng Kalinga, Benguet at Abra. Ang naturang resulta ay sumasalamin sa pinaigting na kampanya ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region laban sa illegal drug sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Gina, 4:41 ang oras sa buong kapuluan. Binuhay naman ni Senator Amy Marcos ang panawagan na government-to-government approach sa pag-aangkat ng Pilipinas sa mga produktong petrolyo. Kasunod ito ng 3 linggong pagkakasunod na oil price hike na bagamat sinundan ng rollback ngayong linggong ito, hindi naman ito ramdam ng mga motorista. Ayon pa kay Senator Amy, dapat kausapin ang pamahalaan ng mga kapitbahay nating bansa
na may langis gaya ng Malaysia at Indonesia. Kung direktaan niya nating makakausap ang gobyerno ng exporting countries, mapapababa ang presyuhan dahil mawawala na ang mga middleman. Bukod sa sapat na subsidiya, nais din ni Senator Amy na suspindihin muna ang ipinapataw na mga buwis sa mga petroleum products gaya ng panawagan din ng mga tsuper ng jeepney. Idiniin pa ni Senator Amy na kailangan ng gumawa ng gobyerno ang konkretong solusyon sa mahal na presyo ng langis. Lalo't nakakaapekto na rin ito sa ordinaryong mamimili at sa riding public. Kung paabutin pa niya kasi ang taas pasahe gaya ng isinusulong na 15 peso minimum fare sa mga jeepney, madedihado ang mga uring manggagawa. Gayon din ang mga estudyante na umaasa sa pagko-commute kada araw. Sinabi pa ni Senator Marcos, maging ang ilang transport group ay tutol sa hirit ng taas pasahe dahil baliwala lamang nila ito kung hindi naman masusolusyonan ng tuluyan ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kapag ganyan kataasan langis, talaga ipapasok ang cost sa consumer. Ang problema, mga estudyante, ang mga nagtatrabaho, lahat ng sumasakay, aaray naman talaga. Wala ka talagang magawa kasi imported ng ating langis. Kaya lang, ang panawagan ko sana, bawasan na lang ang buwis. Ayaw nila pumayag sa excise tax, malaki daw masyado. Sabi ko yung VAT at yung withholding kaya. Isa pa, ang suggestion ko, yung ginagawa ng magulang ko noon, kausapin kaya natin yung mga kapitbahay na may petrolyo like Malaysia and Indonesia. Direct na government to government. Okay. Si Senator Amy sa panayam ni Cheska Bobadilla ng radyo natin nationwide. Magandang umaga sa mga taga-Kidapawan City. Ay, sa mga taga-Tagig, kumusta na kayo ha? 43 makalipas ang alas 4, malapit nang makabili ng 29 pesos per kilong bigas sa SM, Robinsons, Pure Gold at Merrimart Grocery Stores. Kasunod ang pulong na pinangunahan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Batay sa plano ng DA, ang 29 pesos per kilo na bigas ay mabibili sa 7-Eleven stores sa malapit na hinaharap. Nakikipagpulong na si si Secretary Chu Laurel sa mga kinatuwa ng 4 na major grocery operators at mga convenience stores upang plantsahin ang mga detalye at mga inisyatiba ng gobyerno upang patatagin ang presyo ng langis. Ayon kay Secretary Laurel, ito ay isang solusyon na pinaniniwala ang magpapatatag sa presyo ng nasabing butil sa mas mabilis at more efficient na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, kailangan na niyang makahanap ng tamang balanse upang maisakatuparan ito ng maayos at matiyak ang pagtutulungan ng lahat. Ang Food Terminal Incorporated na kontrolado ng gobyerno ang hawak sa supply at packaging ng mga bigas na ipamamahagi sa pamamagitan ng mga kalahok na retail chain stores. Samantala, showbiz nga muna tayo dahil kanina pa rin nabibitin ito eh. Follow up ito sa report ni Morley Alinio kanina. Aba, si Pauline Luna nagpasalamat naman sa desisyon ng korte na tanggalin ang teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Kinatigan ng korte ang writ of habeas data na isinumiti ng kampo ni Vic Soto kaugnay sa teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma ni Direk Daryl Yap. Kaagad na ipinag-utos ng Muntinlupa Regional Trial Court na ibaba na dapat ni Direk Daryl ang teaser na yon na kung saan sa eksena ay tinanong ni Gina Lahar bilang si Charito Solis, si Red Bustamante na gumaganap bilang si Pepsi Paloma kung ni-rape nga ba ito ni Vic Soto at sinagot naman ito ni Red ng oo. Ito ang dahilan kung bakit nagsampa ng reklamong cyber libel si Vic Soto laban kay Direk Daryl Yap. Kasabay nito ay nag-file din ng writ of habeas data at pagkatapos ibinaba ang desisyong ito ng korte tungkol sa writ of habeas data ay nag-post itong si Pauline Luna, ang asawa ni Vic Soto, na nagpasalamat na nakuha nila ang hustisya rito. Bahagi ng kanyang pahayag, "This victory is for our children and family and we humbly lift our gratitude to Almighty God. Let this be a reminder that our words and actions have great power and that kindness and integrity should always guide us. Please let us all be mindful and responsible about posting, sharing malicious content about people." End of quote.
Hindi na nagsalita ang mag-asawang Vic at Pauline tungkol dito dahil nga sa gag order. Hinihintay na lang ngayon kung aakyat sa korte ang reklamong cyber libel na isinampa ni Vic Soto laban kay Daryl Yap. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 4, muling nanindigan si Senator Risa Ontiveros na kailangan ng bansa ang kanyang sinusulong na Prevention of Adolescent Pregnancy o PAP Bill. Tugon ito ng mababata sa pahayag ng Department of Health na hindi na kailangan pa ang bagong batas para mapigilan ang maagang pagbubuntis dahil meron namang reproductive health law at kailangan lamang ay maipatupad ito ng maayos. Iginit ng Senadora, kailangan pa rin ang PAP Bill dahil ito ang magpapalakas sa Responsible Parenthood and RH Law. Dismayado naman ang Comadrona Party List sa malamig na pagtugon ng Department of Health sa panukalang Senate Bill 1979 o ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa kabila ng tumataas na bilang ng mga batang nanay. Ayon sa Comadrona Party List nominee na si Atty. Fiona Itona, sa kabila ng Republic Act 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, malaking hamon pa rin sa bansa ang lumulubong teenage pregnancy na meron pa rin long-term socio-economic implication. Binanggit din niya ang ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ng 6.6% o umaabot na ng 3,343 live births ng mga young adolescent mother, mas mababa sa 15 anyos noong 2023. Mula 2,411 na naitala naman noong 2019. Noong 2023, 38 na mga nene anya ang ilang beses na nagdalang tao. Kabilang ang isa o ang 17 na 5 beses o mas marami pang beses na nanganak bago tumuntong sa edad na 20 anyos. Idinin pa ng Comadrona Party List na itong eksaktong dahilan kung bakit dapat bigyan ng pagkakataon ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na naglalayong maglatag ng mas malakas at mas malawak na age-sensitive at culturally sensitive na komprehensibong sexuality education. Pinunto pa ni Senator Attorney Itona, mismong ang PSA ang nagbabala ng patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy ay maaaring magresulta sa pagbaba ng suportang maaaring makuha ng lumalaking populasyon ng mga matatanda mula sa kanilang mga anak. Maganda umaga, Pilipinas! Tulak naman ng ilegal na droga ng laman umano sa drug bypass operation patay. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Arit 34. May buntag ni mo, Jane. Napatay sa operasyon laban sa legal na droga sa lalawigan na isang drug personality matapos manlaban sa mga pulis sa bayan ng Ali Norte Samar sa Barangay Londres sa ikinasang drug buy-bust operation. Napatay ang 56 na taong gulang na drug personality at isa itong regional priority target list na sangkot sa pagbibenta ng ilegal na droga sa nasabing bayan. Ayon sa PNP, natunugan ng suspect ang presensya ng mga pulis sa gitna ng transaksyon, doon naman sa isang police pusher buyer. Bumurat agad ng baril at pinagbabaril ang mga pulis nitong suspect. Gumanti naman ng barilan ang kapulisan at tinamaan ang suspect sa kanyang tiyan. Agad itong isinugod sa Alim District Hospital, ngunit ito ay diniklara ng doktor na dead on arrival. Sa crime scene ay nakuha naman ng kapulisan ng 5 plastic sachet ng laman ay pinaghihinalang shabu, budol money na ginamit sa operasyon at isang baril na caliber 45, magazine at bala. Lahat ng ebidensya ay sumailalim sa isang inventaryo. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dayan salamat, Jane. May nakumpiska naman ang Bureau of Customs na milyon-milyong pisong halaga ng undeclared foreign currency sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nahuli ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa koordinasyon ng Enforcement and Security Service at Customs Intelligence and Investigation Service ang 2 pasahero na nagtangkang magpuslit sa bansa ng katumbas ng 24.2 million pesos na mga foreign currency. Noong Enero 22, isang pasaherong Pinoy ang naharang din sa NAIA dahil sa bitbit na undeclared na $272,000 o humigit kumulang naman sa 15.9 million pesos.
Nang sumunod na araw, isang pasaherong Hapones naman ang natagpuang may dalang $43,000 o higit sa 15 million Japanese yen at 62,000 pesos, katumbas ng kabuuang 8.2 million pesos. Sinimula ng inquest proceedings laban sa mga pasaherong ito dahil sa maring paglabag sa Republic Act 10863 at Customs Modernization and Tariff Act, ganyan din sa New Central Bank Act at Anti-Money Laundering Act. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mahigpit na seguridad, sinabi ni Customs Commissioner Benvenido Rubio, pinalalakas ng BOC ang border protection laban sa mga ilegal na aktibidad habang sinusuportahan naman ang direct deriba ng Pangulong Bongbong Marcos na labanan ang financial crimes at natitiyak ang kaligtasan ng publiko. Binigyan din pa ni Rubio na ang kampanya ng kanilang ahensya laban sa maling deklarasyon ng pera ay nananatiling matatag. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinakita naman ni Senator Bongo ang kanyang pakikisa sa mga Ilonggo sa kanyang pagbisita sa Iloilo City para sa Dinagyang Festival. Dumalo si Senator Go sa pagtitipon na ginanap sa Freedom Grandstand, gayon din sa Iloilo Provincial Capital. Sinaksihan ng Senador ang Dinagyang Ati Tribe Competition, ang sentro ng annual celebration sa lungsod bilang pagpupugay kay Senyor Santo Niño, kung saan tampok ang 8 lumahok na mga tribo na nagpakita ng mayamang kultura at tradisyon ng mga Ilonggo sa pamamagitan ng sayaw, musika at makukulay na attire. Ang Dinagyang ay isa sa pinakaaabangang pagdiriwang sa rehiyon, para ito sa pagkilala sa relihiyon at kultura ng bansa. Dinadalawan ito ng libu-libong lokal at mga dayuhang turista. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaking nanggulo. Hindi naman ho sa Iloilo ito. Lalaking nanggulo, nagbanta pa, nagpaputok pa ng baril. Ayun, arestado ng mga pulis. Detalye na balita mula kay Jun Sotero mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Arestado na lalaking ng gulo, nagbanta at nagpaputok na baril matapos siyang ireklamo ng komplenant pasado alas 2 na madaling araw, Enero 27 sa Purok 7, Barangay Dacudaw, Calinan District, Davao City. Ang narestong suspek na kilalang si alias Marl, 33 anyos, nakatira sa nabanggit na lugar, habang ang nagreklamo ay nakilalang si James, 23 anyos, nakatira sa Riverside, Calinan, Davao City. Ayon sa report ng kapulisan, habang nagiinuman sila, bigla lang lumapit ang suspek kay James. Sabay suntok, ngunit hindi tumama ang suspek, kaya gumanti ng suntok si James. Nagalit ang suspek at nagbanta na babalikan si James at papatayin niya. Sa tapat lang ang bahay ng suspek, kaya pagbalik niya, may dala na itong baril, kaya tumakbo si James para sa kanyang kaligtasan at nakarinig sila ng putok ng baril. Kaya nagpasakludo na siya sa kapulisan. Sa pagresponde ng Calinan Police Station, naaresto ang suspek na si alias Marl at nakuha sa kanyang posisyon ang isang kalibre 22 na Black Widow. Mga kasong grave threat, alarm and scandal, paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Comelec gun ban ang kakaharapin ng suspect. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, John. Kaya pag-iinom, ilagay ang alak sa tiyan, wag ho sa bumbunan. Mga maoy kasi, kaya ayan 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Oras na para ho tayo mag-ultabayo. Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas mapapakinabangan ho natin ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, na-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng ating pong mga dalabhasa ay commander ng ating immune system. Kaya't habang tayo natutulog, naitataboy po nito ang mga toxin sa ating katawan. Natutulungan tayo ma-achieve ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang disposisyon natin kinabukasan, may sigli tayo kahit tayo po'y puyat, medyo stress at saka kulang ho sa tulog. Ayan Kaya para malabanan ang stress, pagod at puyat, mag-ultabayo po tayo araw-araw. Kung may mga concerns pa kayo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed.
Pero wag natin kalimutan na kahit ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration bilang kauna-unahang postbiotic food supplement at rekomendado ng mga doktor, halal certified, ang mahigpit nating paalala, hindi po ito gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! DFA dapat linawin sa Amerika kung ano sa saklaw ng kautusan ni US President Donald Trump na itigil ang financial assistance sa iba't ibang bansa. Detalye na balita mula kay Raymond Gonzalez sa RH28. Good morning, Raymond. Hinimok ni Senador Loren Legarda ang Department of Foreign Affairs na agad na makipag-ugnayan sa kanilang counterpart sa Amerika kaugnay sa ipinatigil ni US President Donald Trump na financial assistance sa iba't ibang mga bansa. Dapat ay magkaroon ng linaw kung ano ang mga apektadong foreign assisted projects na gustong ipatigil na nagbabalik na Pangulo ng Amerika. Para kay Legarda, ito na ang panahon upang paganahin ng Pilipinas ang diplomasya para malaman kung ano ang laman ng direktiba ni Trump. Masyado pa umunong maaga upang makita kung ano ang epekto ng direktiba ni Trump sa Pilipinas. 9 araw ang ipinalabas ni Trump na suspensyon ng pagbibigay tulong sa mga foreign development assistance. Sabi ni Legarda, kailangan matuto tayo sa Visiting Forces Agreement at ganoon din sa Reciprocal Access Agreement sa Japan. Sa pag-uusap umano ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio, muling nabigyang din ang alyansa ng Pilipinas at Amerika na nakakumpalalakasin ang security, economic at regional cooperation. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At para sa mga kababayan nating magbabalik ng Pilipinas, naghahanap ng investment. Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Napakalapit naman po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya magandang investment po talaga ito. Alam naman natin na very thriving ho ngayon ang mga negosyo dyan po sa area ng Central Luzon. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities kasama ang palengke, eskwelahan, simbahan, grocery stores, pati munisipyo nandun ho mismo sa loob po ng township ho ng Westchester Realty. Ano ha? Kung kayo po ay may mga concerns, pwede ho kayo tumawag o mag-text sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng hanggang 25,000 pesos na cash para po sa Royal Scratch and Win promo. Kaya't ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Welcome home kay Jess Lomeda. Si J-Lo, binabati ho siya ng mga miyembro ho ng Class Mapitagan ng Philippine Military Academy. Si J-Lo po ay nakabase na sa Vancouver, Canada. Ayan na. Ang panawagan ni Boss J-Lo sa mga mista, sa mga miyembro po ng Class Mapitagan, hindi lang ho kay Boss Emil at saka kay Boss Herbert, ano ha? Magkita-kita daw kayo mamaya sa Jollibee. Nandun sa chat group yung address Boss Dante. Doon ho ninyo tingnan kung saan yung branch na yun ng Jollibee. Doon daw kayo magkikita-kita mamaya para po sa isang get-together bago ang nakaschedule na pagtungo ng Baguio para naman sa alumni homecoming. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, babatiin na rin natin ang magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Congador Plato dyan sa Bulacan. Kumusta na ho kayo, ha? At saka si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ang ating Court Administrator, maaga din pong gumising si Justice Raul Villanueva. At ang Deputy Court Administrator na si Justice Leo Madraso. Sa mga kapatid nating Chinoy, Happy New Year. Chinese New Year. Ang pinagdiriwang ngayon ay Year of the Wood Snake. Ambassador Harry Amping, kumusta na ho kayo? At saka syempre sa Toyota Alabang, Boss Mike Lee, thank you sa tikoy. Maganda umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong kapuluan.
minsan ba meron sa inyo, sa mga grupo ninyo, na nakinabang dun sa mga development projects? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan. Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, muli magandang umaga. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Ma'am Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw, magiging maulan po ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa Palawan. Dulot po yan ng epekto nitong shear line, pati na rin po yung easterlies. So, sa areas pa ng Visayas, gayon din sa Palawan at Dinagat Islands, magkakaroon po tayo ng mga moderate to at times heavy na mga pag-ulan. Dulot po yan ng epekto nitong shear line ng pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Samantalang sa nalalaming bahagi naman po ng Mindanao, yung easterlies naman po magdudulot ng makulimlim na panahon at may kasama din po yan ng mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa may bahagi naman po ng Luzon, patuloy na umiiral itong hanging amihan or northeast monsoon. At possible din po ito magdulot ng mga light to moderate naman na mga pag-ulan sa may bahagi po ng Batanes, Cagayan at Isabela. At dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, magiging maaliwalas naman po yung panahon, pero may mga tsansa lamang na mga panandalian o mga mabilisan lamang na mamihi ng mga pag-ulan o mga pag-ambon. Dulit din po yan na epekto ng hanging amihan. Samantalang sa kalagayan po ng ating karagatan, may gale warning po tayo o babala sa matataas na mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon, dyan po sa Batanes, Cagayan, pati na rin po sa Isabela, sa mga dagat baybayin po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalon po na karagatan at delikado pong pumalaw, especially po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At sa ngayon po, wala tayong minamonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, malamig pa rin sa Baguio? Yes po, tama po. Yung temperatura po natin for Baguio area ay inaasahan po natin maglalaro ng 14 hanggang 21 degrees. Wow, sarap. Atok, yes, sa may Banggit? For Benguet area, halos same range lang din po. Tapos inaasahan po natin dahil lalakas din po itong amihan, maaring mas lumamig pa po yan sa mga susunod na araw. Naku, yung mga bata kinakailangan ha, dagdagan natin ng intake ng vitamin C ha. Yes po. Oo, huwag magpupayat. Balot na din po. Oo, tsaka magja-jacket ano ha? Jacket, tama po. Oo, thank you Ma'am Rhea, magandang umaga. Yes po, salamat din po, magandang umaga po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Agmaon din tayo ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. And congratulations nga pala sa mga miyembro ng Philippine League of Government and Private Midwives. Nagkaroon sila ng mga regional meeting sa Baguio nito pong nakalipas na weekend. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga miyembro po ng Philippine Midwives Foundation of the Philippines naman. Ayan kina Tita Che. Kumusta na ho kayo? Sila naman ay magkakaroon ng pagpupulong dyan po sa San Jose City, sa Nueva Ecija ngayong Pebrero. Kumpiyansa naman ang Department of Agriculture na kaya pang ibabanga sa 49 pesos ang halaga ng imported na bigas.
Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Alneron de Besa, magkakaroon ng regular na periodic review at kalkulasyon kung kaya pa bang ibaba ang maximum suggested retail price sa 49 pesos mula sa kasalukuyang 58 pesos. So nagsimula ito nung nailunsad natin last week at 58 pesos at inaasahan natin kung mananatili na 550 o mas mababa pa, $550 per metric tons yung 5% na imported na bigas, kaya pa itong may baba sa 49 pesos as announced by Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Una nga sinabi ng ahensya, ang nasabing plano na target na maabot ay ito pagsapit ng Marso. Unti-unti itong bababaan simula 55 pesos kada kilo sa Pebrero 1, gagawing 52 pesos by February 15, 49 pesos naman pagsapit ng Marso 1. At ito'y kung magpapatuloy ang kasalukuyang presyo sa pagitan ng $530 hanggang $550 per metric tons ng bigas. O para po ito sa 5% broken rice. Ang dati ng madalas na traffic ng Ortigas Center, mas magiging matraffic simula ngayon hanggang sa Hunyo ng susunod na taon. Ayon sa pamahalang lungsod ng Pasig, inaasahang magiging matindi ang epekto ng isasagawang iba't ibang construction work. Batay sa abiso, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga araw-araw, magsasagawa ng excavation, open trenching at paglalagay ng manhole sa Ortigas Center. Kaya asahan na daw po ang mabigat na traffic sa San Miguel Avenue, ADB Avenue, Julia Vargas, Sapay Road, Garnet Road, Opal Road, Ruby Road, Ortigas Junior, Exchange Road, Lourdes Drive, Pearl Drive, Amity Street, Escriba Drive, Gold Loop o Gold Loop, J Drive at Topaz Road. Ayan para doon sa mga pupunta ng Pasig. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Chairman George Garcia ng COMELEC. Chairman, good morning. Magandang umaga po Sir Angel, sa mga kababayan natin magandang umaga din po. Ayan, natuloy na ho yung printing kahapon? Tama po Sir Angel, dire-diretso na po tayo at pwede po yung makita ng mga kababayan natin live stream at yan po, naka-live stream po yung ang ating pong printing kahit po gabi sapagkat meron po tayong night shift Sir Angel. Bakit kailangang naka-live stream siya, Chairman? Para naman po sa tinatawag nating transparency para nakikita ng lahat kahit na pinapayagan natin yung observers, yung mga citizens arm, political parties na pumunta doon, mas maganda rin sa mga kababayan natin ay lagi, kung anytime na gusto nilang tingnan, kung ano na bang nangyayari na, kung ongoing pa rin ba yung printing, pwede po nilang makita. Ayos first time ito mangyayari. Di ba? Pati yung printing, makikita mo, actual. Po kasi sa atin dito sa COMELEC ngayon, kahit po yung ating mga simple lang na mga kahit maliliit na procurement, nila-live stream po natin lahat, Sir Angel. Para again, yun po kasi ang number one natin, polisiya, transparency. Teka muna, akala ko magkakaroon tayo ng hahatiin yung pagpiprint kasi baka hindi nakayanin ng Miro, so meron tayong printing din sa NPO. Kailan mag-uumpisa yun, Chairman? Kahapon po, Sir Angel, nagsimula na po, 4 na machines ng NPO ang ginagamit na natin at 2 bagong machines, yung daladala po ng Miro, 6 lahat na machines ang ginagamit natin dahil nga gusto natin masigurado kahit man lang paano 1.5 million isang araw na production capacity upang mahabol natin yung nawalang panahon sa atin at yung deadline natin na April 14 ay amin pa rin po. Yan po ay internal personal deadline namin na April 14 dapat matapos tayo sa pag-iimprenta ng balota. Isang site lang to? Yung machine ng NPO at saka ng Miro? Yes po, nandun lang po. Kaya kahapon pinakita natin sa mga miyembro ng media, sa mga political parties at citizens arm, na magkabilang kwarto lang po, magkabilang malalaking kwarto yung location po ng printing. Kaya po halos 800 po yung tauhan namin, Sir Angel, na naandun dahil sa maliban sa nagmo-monitor. Number 2 ay nagde-verify po kasi sila manually ng mga balota at tinitingnan kung tama ang kulay, tama ang cut, nandiyan ba lahat yung security features at pagkatapos ito yung isa-isang hinuhulog sa mga makina at inaalam kung tinatanggap ng makina. Dapat pala kayo na rin ang printer ng LTO, ng LTF.
Mabilis tsaka transparent sa inyo, Chairman, no? Ito nakikita namin ngayon, live ito? Ito nakastream na to? Magaling, ha? Yes po, live po yan. Ang ating pong night shift, Sir Angel, ay 7 ng umaga, o 7 ng gabi hanggang 7 ng umaga. At para po dire-diretso. So again, yan po ay para sa interest ng transparency. Dapat naman talaga nalalaman ng mga kababayan natin ano ang mga nangyayari. Lalo pat napaka-crucial ng printing ng balota, Sir Angel. Ayun. So kakayanin na yung deadline na yung self-imposed deadline ho ninyo? Sana po at masisipag yung mga tauhan namin, pati po mga taga-National Printing Office at sana nga dire-diretso yung mga makina. Kahit paano nagpapahinga yan eh. So yung pa rin production capacity 1.5 million, kung tataas pa po dyan, mas maganda po para sa atin. Chairman, samantaling ko na yung pagkakataon, maliwanagan lang. Bakit daw ang pangalan ni Bong Revilla, kahit siya ay R, nasa upper portion, nasa upper number? Noong 2009 po, Sir Angel, siya po ay pumunta sa korte, sa Regional Trial Court dyan sa Imus, Cavite. Nag-file po siya ng petition for change of name. At ito po ay ginrant ng RTC, hindi na inopose ng Opisina ng Solicitor General, kung kaya po noong 2010 na mag-file siya, ginamit po niya ang Bong Revilla Ramon B. Jr. So, siyempre po ang COMELEC ay walang magagawa kung hindi sumunod dyan po sa desisyon ng korte. So, parang 3 beses na po siya na ginagamit itong Bong Revilla bilang family name dahil sa desisyon ng korte. Noong po 2010, may nag-file ng petition laban sa kanya patungkol po dyan. At ito po yung na-dismiss ng COMELEC nung panahon yon dahil nga po sa desisyon ng korte. Final and executory yung desisyon po ng korte. So ang surname niya, ang apelido niya ay Bong Revilla? Yes po, lumalabas po Ramon B. Bong Revilla Jr. po siya. Pwede pala yun. Pero kailangan court action, court order. Di ba? Ay, opo, kinakailangan may desisyon ng korte. Hindi po tayo basta-basta pwede mag-file ng o pwede magkaroon ng pagbabago ng pangalan nang hindi ito pinag-uutos ng korte dahil kakailanganin baguhin din yung mga nakalagay sa birth certificate. At siyempre, base po sa Civil Code of the Philippines, meron pong requirement o ground sa pagpapalit ng pangalan. Ayun. Teka muna, hindi na kayo nagpalit ng panibagong numero ng mga senatorial candidate? Binalik po namin doon sa panahon na 66 ang kandidato. Tatandaan po natin, naging 67 yan, Sir Angel, dahil nga doon si Mr. Francis Leo Marcos ay nadagdag base sa order ng Korte Suprema. Subalit, diba po, ilang araw ay bigla po siyang nag-withdraw. Kung kaya bumalik po tayo sa 66, so kahit po nakasama si Mr. Mustafa bilang kandidato, 66 pa rin po yung ating pong mga yung ating pong kandidato, and therefore yung pagbabago sa numero ay yung pa rin una na original na numero nila. Nawala rin po si Governor Chavit Singson bilang kandidato. So kaya nga, ang mababago na lang yung M pababa. Yun po, yun na po yung maapektuhan at that time. So again, hopefully sana ito na yung last na mga pagbabago. Total naman po, nagsisimula na tayo ng printing ng balota. Hindi, may assurance naman yata ng Korte Suprema na hindi na maglalabas ng panibagong TRO. Meron ba ganun? Wala naman pong ganun, Sir Angel, pero ngayong araw na to ay endbank po ng Korte Suprema. At tayo naman po, basta sabi ko nga po sa inyo, hanggang kaya natin susunod tayo, tatalima tayo sa Korte Suprema. Okay. Chairman, paano daw yung mga suspension order during campaign period? Pwede pa bang implement yun? Halimbawa, actually po, Sir Angel, mula po Enero a 12, bawal na po ang mga suspension na ipinapatupad laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng ating po mga sangguniang bayan, sangguniang panlusod, sangguniang panlalawigan, kahit po, Sir Angel, ng halimbawa Office of the President. Subalit ko, ang suspension po, ang magagawad po niyan ay opisina ng Ombudsman. Yan po, Sir Angel, ay exempted. Hindi po yan covered ng ban dahil sa kapangyarihan po ng opisina ng Ombudsman. Pero gusto ko lang din po sabihin na pwede pa rin naman mag-suspend yung mga sanggunian, bayan, probinsya o lungsod o kahit ang Office of the President sa mga kasong administratibo, basta po hihingi ng pahintulot ng Commission ng Election. Pwedeng implement? Pwede pong implement, basta po merong pong pahintulot sa amin. Kung wala po, magiging illegal po yung suspension at yung pong magsususpend na public official ay pwede pong malagay sa alanganin ng kasong kriminal at administratibo. Why is that? Nasa batas yun, Chairman? Yes po, nasa batas po. Simula po kasi ng Enero 12
ay bawal na po ang personal movement sa pamahalaan, suspension, reassignment, transfer ng walang pahintulot mula sa COMELEC. Basta kailangan lang may permiso sa COMELEC. Yes po. At kami naman po, isa on a case-to-case basis pinapayagan namin. Meron madalas din po, pag kami mga nagre-request, hindi po namin pinapayagan, lalo pat ito'y gagawin gagamitin sa pamumulitika dyan po sa lugar na yan. Ayun loud and clear kinakailangan ng approval ng COMELEC. Pero kung halimbawa na-issue noon pang prior to election period, enforceable pa rin? Opo, kinakailangan pa rin na humingi sa amin ang pahintulot sapagkat ang nakalagay po sa batas, any personal movement. So kahit po na igawad yung suspension o yung removal doon sa prior to the election period, pero yung pong aksyon ng pagda-transfer, paglilipat o pagsususpend ay mangyayari sa panahon ng election period, kailangan po na exemption sa amin. Malalagay ang kaso po dyan ay 1 to 6 years imprisonment na election offense. Ganun ba? Mahaba rin pala. Opo, at ano po yan, perpetual disqualification to hold public office kung gagawin po ng isang opisyal ng pamahalaan yung paglilipat ng wala pong pahintulot ang COMELEC. So again, Sir Angel, inuulit ko, ang opisina ng Ombudsman ay hindi po kasama sa prohibisyon. Ayan. Chairman, pahabulan daw, meron daw bang mga nadagdag pang areas of concern para po sa darating na eleksyon? Kasi sunod-sunod ho yung mga nangyayaring karahasan sa Mindanao. Opo, ngayon po darating na Pebrero, hopefully ay reclassify po ang COMELEC sa tulong po ng ating Philippine National Police. Asahan niyo po yan base po sa mga pangyayari recently ng karahasan, especially in certain areas in Mindanao. O dito po sa Luzon, meron din po. Kaya abangan po ninyo yung mismong reclassification na gagawin po natin or updating nung ating pong mga areas of concern. Chairman, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Happy Chinese New Year. Salamat po. Magandang umaga po Sir Angel. Mabuhay po. Ingat po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, dahil po ngayon ay magdiriwan tayo ng Chinese New Year, mamigay tayo magdadagdag si Sherwin Alparo ng dagdag na premyo? Hindi. Akala ako magdadagdag Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming Team. Anunsyo lang pala. Barangay 285 Labasares, Binondo, Maynila. Diyan po sa Binondo, Maynila, mamimigay ng pera ngayon si Sherwin Alparo. Mukhang mga hunting lang ng masanap na tikoy si Sherwin kaya nagpunta ng Binondo. Barangay 285 Labasares Street, Binondo, Maynila. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan si Sherwin para mamigay ng 1,000 piso. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Republic of Palau. Magandang umaga din po sa mga suki natin na nakatutok dyan po sa Middle East, sa Vietnam. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan. At syempre sa Taipei, Taiwan, sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Muli maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga OFW, sa ating mga mandaragat, sa mga sima natin na nakatutok din po all over the world. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at sa inyong mga dollar na nire-remit sa Pilipinas. Thank you, thank you, thank you! Magandang umaga, Pilipinas! Mali, patiin din natin ang ating Midnight Singers. Si Tito Jun Yambao, si Tita Lloyds, si Boss Manny at saka si Tita Cora, gayon din si Sir Art at saka si Ma'am Linda. The Midnight Singers ng San Diego, California. Magandang umaga, Pilipinas! Anabuhay muna tayo, 20 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. This time check is brought Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Kong Hiwachay sa mga kababayan natin dyan po sa Binondo, at sa mga Chinoy at sa mga suki natin all over the world na nakatutok ho sa atin at nagdiriwang po ng Chinese New Year. Nandito na sa may barangay 285 Labasares Street sa Binondo, Maynila si Sherwin Alparo. Sherwin?
Yes, Kuya Angel, Happy Chinese New Year dahil mamaya, bisperas ng Chinese New Year. Dito tayo ngayon sa bahagi ng Binondo, naghahanap ng masugid na tagapakinig at tagapanood ng DZRH. Pero, buenas na nahuli natin ngayong umaga. So si Kuya, pangalan mo? Dario po. Dario? Danday po. Dantay, taga dito ka sa Binondo? Opo, dito Oh, na. saan ka dito sa Binondo? Dito lang banda sa Maylaya. Sa Maylaya. Pero dito ka sa Labasares na nagtatrabaho? Opo, dito po. Ayun, dahil Kuya Angel, nung matanong natin kanina kung nakatune in ba to sa DZRH, pakita mo yung cellphone mo. Ayan, no? Oha. Ako pa, mukha ko pa yung nakita talaga eh. Dami mukha. Mukha ko talaga yung pinakita niya. Ibig sabihin talaga nakikinig to sa DZRH. Palagi ka nakatune in. Yes po, sir. Yes po. At sino pa po rin mga nausan sa umaga? Si Angelo Palmones po. Angelo Palmones, dahil dyan meron kang ampaw. Ba talaga yung nilagay sa ampaw, oh? Walang laman yan. Ay, tingnan mo. Nakasulat. Tingnan mo, baka walang laman. Ha? Tingnan mo, silipin mo muna, meron ba? Tingnan mo, meron po. Meron? Salamat po. And ayun, may laman. Angelo, buti na lang may laman. Sana nilagay mo tigsa 50 para makapal. Pwede, no? Mamaya, papapariyahan ko yung susunod. Gawin ko tagi 20 para kumakalansing. Wala na 20. Coins na yung 20 ngayon eh. Oh. Para kumakalansing, para maingay. Di ba? Yun ang dapat to. Pagpasok ng Chinese New Year, kailangan maingay ka. Yan para tuloy-tuloy ang swerte. At dahil nanonood sa DZRH, eto meron kang grocery bag mula sa DZRH. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Ayan. Sherwin, ba't ang aga nyo namang nag-iikot dyan? Mamaya pa yung bigayan ng tikoy. Mamaya pang gabi. Oo. Diba ang simula ng pagbabalay dyan. Mamaya gabi yung bisperas, no? Opo, mamaya. Kaya ba maghahanda kayo mamaya? Di ko na sigurado, sir, kasi mamaya gabihin. Ang hinahanda nila sarili. Maghahanda sila ng sarili nila. Sherwin, Di ba may stretch ng may kalye diyan sa sa Binondo na nag-aalok talaga ng libreng kainan mamaya? Meron diyan, di ba? Sa may kahabaan sa may harap ng Plaza Ruiz, Plaza San Lorenzo Ruiz. Diyan may mga food stall, tapos mamaya diyan din yung sentro ng celebration ng Chinese New Year. At yung sinasabi mo din sa may papunta na yun ng Ingbitin. Yung sa may bandang Ingbitin. Pagkain. Oo. Diyan na yun. So may portion na. Ito sa Labasares, para yung mga pogi lang nandito. Ano trabaho nyo? Delivery po. Magdi-deliver ayun. Kaya pala yung truck dito nakaantabay dahil any moment ay alis ito para mag-deliver ng. Anong dinideliver nyo? Mga assorted lang na pang tinda-tinda. Akala ko ampaw din. Hindi-deliver din na ampaw. Para sa bibili na ampaw dito sa Binondo mamaya. So sa mga nais mula ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na ang susunod nating winner sa ating DZRH bagong taon, bagong lakas promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo. Ay, magandang umaga kay Ambassador Harry Angping at kay Ma'am Naida Angping. Magandang umaga, Pilipinas! Sherwin, puntahan mo din doon. Alam ko, mayroon ding bahay malapit dyan si Mayor Hani Lacuna. Ilang kalsada nga ng Chinatown isasara dahil sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Nando naman si Bal Gonzales, RH My Bal. Ay, naputol si Bal. Babalikan natin si Bal Gonzales. 5:29 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para ho tayong mag-Ultamayo. Ang Ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Ano nga ba po ang Ultamayo? Nasabi ho ng mga doktor para mas maging efficient, isang oras na bago matulog, 2 capsule ang inumin natin para makaramdam kaagad natin after 2 to 3 days yung epekto ho nito. Ano ha?
Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan na itataboy po yung mga toxins na na-accumulate ho ng ating sistema sa buong maghapon. Na itataboy yan kaya napapalakas po nito muli ang ating immune system. At habang tayo natutulungan tayo na magkaroon ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang stress, puyat at pagod. Ayan, yan po ang ilan lamang sa mga benepisyo ng Ultamayo. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Pasmed at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, bagamat ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at nirekomenda ng mga doktor, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balikan na natin si Bal Gonzales. Bal, kumusta ka na dyan? Ngayon pa lamang, Kuya Angel, ay nag-abiso na ang Quezon City Traffic and Transport Management o QCTTMD sa inaasahang traffic na lilikahin sa bisinidad ng tinaguriang Quezon City Chinatown sa bahagi ng Banawe Street. Ito ay dahil sa isasara sa mga motoristang ilang mga kalsada simula mamayang madaling araw para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Kabilang sa hindi muna padadaanan simula mamayang alas 12 ng hating gabi hanggang alas 9 ng gabi ay ang Del Monte Avenue corner Banawe Street, Linawi Street corner Matotomi Street, Banawe Street corner Scout Alcalas, Biak na Batoy Street corner Linawi Street, Santa Catalina corner Palanan Street, Santa Catalina Street corner Ubay Street. Sa ngayon ay kasado na ang traffic rerouting sa mga maapektuang motorista at may inilaan na ring parking areas para sa mga lalahok sa pagdiriwang. Katuwang ang Quezon City Police District ay magtatalaga naman ng sapat na tauhan ng TTMD at Department of Public Order and Safety para may saayos ang daloy ng traffic at seguridad sa Banawe habang ipinagdiriwang ang Chinese New Year. Ako si Bal Gonzales. Yes, Kuya Angel. Bigyan mo sa amin yung listahan na may mga discount ng Chibog mamaya. Alam mo yung mga restaurant dyan, Kuya Angel, may mga palibre, hindi lang discount. Talaga ha? Oo. Hindi ko lang alam kung kasama yung classic na paborito mo, Kuya Angel, nung ikaw nagbibinata pa. Ano yan? Wala na, sarado na yung Shangri-La West? Hindi, yung Mamonlook. Mamonlook. Dito naman yan. Wala naman sa Banawe yan. Sa may QR naman yan eh. Oo, pero malapit na yun mismo sa street ng Banawe. Kasama na yun. Malapit na dyan. Malapit na yun sa arko ng Quezon City, Chinatown. Yung Mamonlook na yun, classic na classic yun. At maging yung ibang mga restaurant na malalaki doon, nako, Sus Mariosep, ang daming mga libreng mga pagkain mamaya. Kaya yung ating mga kababayan ay naanyayahan na ng Quezon City Government para pumunta doon sa lugar na yon dahil magkukulay pula dahil sa Chinese New Year ang Banawe o ang tinaguriang Chinatown ng Quezon City. Saan ang fireworks? Hindi ko lang alam kung saan exactly yung fireworks, Kuya Angel. Kasi dati si Don Ramon sa harap mismo ng Shangri-La West Restaurant, doon yung fireworks. Ngayon wala Hindi natin nababalitaan, wala nang magsara yung Shangri-La Restaurant. Meron din, Kuya Angel. Hindi ko lang maibigay sa yung eksaktong mga lugar kung saan yung isasagawa, pero magiging maingay yan. Magiging maingay yung lugar na yan na bukas pa lang, maaga pa lamang bukas kaya tantabayanan yan o puntahan ng ating mga kababayan. Tsaka alam mo, sabi nga ni Tita Cheng, maganda ding panoorin yung mga dragon dance, alam mo bang ang dragon dance ngayon may variation na ng tinikling? Maganda yun. Kakaiba yan, nahaluan na ng mga pagka-Pinoy, Kuya Angel. Maganda yun. Tinatanong lang ni Ivan dito, kasama daw bang Pegasus doon sa may discount mamaya? Ano yung Pegasus? Ngayon pa lang, Ivan, binibigo na kita. Bakit? Ano ba yun? Ano ba yung binatanong dito ni Ivan na yan? Hindi ko alam yan. Ang pinupuntahan ko lang, Kuya Angel, yung tanggapan ng DILG, yung katabing-katabi nito. Napaghahalata kayo. Sabi ni Jerry Baha, tigilan nyo na yan,
Jackie, paalam ka na. Mula sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Kuya Angel. Maraming salamat si Val Gonzales. Samantala, lalaki timbog sa online sextortion sa Mandaluyong. Arestado. Yun, detalye mo lang kay Val Gonzales. Edniel Parosa, RH52 Edniel. Kuya Angel, dinakma ng mga tauhan ng anti-cybercrime group ang isang lalaki sa Mandaluyong matapos ireklamo ng kanyang kalaguyo dahil sa umano'y sextortion. Sa report ng ACG na pinangungunahan ni Police Brigadier General Bernard Yang, nahuli sa entrapment ng 42 anyos na suspect na kinilala lamang sa alias na Don, makaraang pilit na makipagkita sa biktima sa isang motel. Nagkakilala umanong dalawa sa isang dating site kahit kasal na itong lalaki na nagresulta naman sa kanilang relasyon at palitan ng malalaswang video at larawan. Pero nang nakipag-break na ang 33 anyos na babae, dito na ipinakalap ng suspect ang explicit materials sa pamilya at kaibigan ng biktima. Maharap siya alias Don sa patong-patong na reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Grave Coercion at Safe Spaces Act. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa mga naghahanap pa ng panregalo ngayong Chinese New Year, nandyan po ang Tangerine Chocolate. Hindi lang pang Valentine's yan, pwede rin pang Chinese New Year. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Oy, Doc Helen, may discount ba ngayon ang Tangerine Chocolate? Dahil Chinese New Year. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ang mga planting material po ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, yung pong mga magsasaka natin, mga magnaniyog, may mga high value crops sa hong inaasahan. Oo, bukod ho kasi sa kakao, nagpo-produce na rin ho sila ng mga raw materials para po sa Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Para po sa karagdagang impormasyon o mga orders po ninyo, mag-text lamang po sa 0919-095-5935. Ulitin po natin yung numero, 0919-095-5935. Dr. Helen Tan, baka daw po pwedeng ma-avail na ho ito sa mga sa mga grocery stores. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balitang ito po ng agrikultura. Mahiwagang tunog. 9 na, 8 kahapon di ba? 9,000, 9,000 ang nag-iintay na premyo ngayong araw na ito sa ating mahiwagang tunog. Ano yung item na yan? Yung isang item, ginagamit ho ninyo pagkatapos mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Pero yung mga O-Clubs gumagamit pa rin naman ng Shield Bath Soap. Mas marami nga daw sasabunan Ayan. Pero hindi siya gumagamit ng isang item na ating hinahanap. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text. Importante po ito kasi ito ho yung magiging basihan ho ng Tunog Master. Pag hindi ho pumasok sa sistema dahil sa mali ang format, hindi ho mabibilang kahit tama yung sagot. Empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring sumagot sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer batch. 9,000 ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Caloocan LGU may alok na libreng kasal ngayong February 14. Maraming gustong magpasakal. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May puntag Kuya Angel, ilang araw na lang ay araw na ng mga puso. Kaya ngayon pa lang nag-alok na ng libreng kasal ang lungsod ng Caloocan. Doon sa magsingirog na nais magpakasal na walang panahon para magpakasal. Inanunsyo kagabi ni Mayor Along Malapitan ang programa ng lungsod sa mga nais isang dibdib dahil handog ito ng kanilang libreng kasal bilang pagdiriwang pa rin ng ika-63rd Cityhood Anniversary ng lungsod.
gaganapin ang kasalang bayan sa February 14, 2025 alas 4 ng hapon sa Caloocan Sport Complex sa Bagumbong, Barangay 171 sa Caloocan North. Para naman sa mga nais maging qualified, ay handa lamang niya ang kanilang original na Xerox copy ng kanilang birth certificate at valid ID. Para naman sa may mga anak na, ihanda na rin ang birth certificate at ipasa sa ang mga dokumento sa 3rd floor ng City Registry Department ng Kaibul at South 6th floor ng City Register naman sa Department ng Caloocan City Hall. Paalala lamang ng lungsod na ang kasalan daw ito, Kuya Angel, baka may magsamantala, ay libre at walang bayad. Mahigpit namang ipapatupad ang first come first serve policy, kaya sa mga nais magpakasal ay magpasa na ng kanilang requirements. RH23 Edwin Duhin ang ulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Walang age requirement kahit ilang taon pwedeng magpakasal basta legal age. Yes, Kuya Angel, basta legal at taga Caloocan. Taga Caloocan lang. Taga Caloocan. Kaya si Ipal Gonzales, hindi ko pa taga Magpapakasal uli si Val. Tatanong siya sabi ko, iwanan na niya si mayor niya. Sige. Pilyo ka rin, Sige. Thank you. Ayan, sige, doon sa mga magpapakasal, taga Caloocan lang, Dito muna tayo sa presyo ng manok sa Guadalupe Market. Naku, sumipa pa ng 50 pesos per kilo. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. 50 na ang itinaas ng manok kada kilo dito sa Guadalupe Market sa Makati City sa nakalipas na isang linggo lang. Ayon sa mga retailer, 5 piso hanggang 10 piso ang itinataas ng presyo kada araw. Mabibili ngayon sa 220 pesos ang kada kilo ng whole chicken, habang 230 pesos naman ang kada kilo ng hita, pakpak, pitso dito sa pamilihan. Tumaas din nila sa 180 ang kanilang puhunan mula sa 150 pesos noong isang linggo lang. Umiinda ang mga retailers sa sobrang tumal ng bentahan, lalo pat nagsisimula na ring bumaba ang presyo ng mga gulay. Hindi naman nila maipaliwanag kung bakit ganito kamahal ang presyohan, bukod sa tumaas din daw na transportasyon dahil sa taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pero Giselle, ano lang naman, manok lang ang tumaas, yung ibang mga bilihin hindi. Ay, naputol na si Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Bastang alam ko, ang St. Monique Balay hindi ho nagtataas ng presyo. 20,000 pesos all-in down payment, 20,000, less than 20,000 pala. Less than 20,000 ang monthly amortization nito na payable in 30 years. Yan po yung St. Monique Balay. Luxurious living but affordable ang housing. Ayan, St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Meron po silang model ho ng townhouse, yung Bianca. 2-story ho yan with balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Payable nga in 30 years. Tawag na ho kayo sa 0917-719-7908. Yung bang pagkagising ho ninyo, gusto mo na makalanghap ng malamig na simoy ng hangin, tapos masasalubong sa iyo magandang tanawin. Yan po yung proyekto ng St. Monique Balay dyan po sa Binangonan, Rizal. Sa paligid po nito, iba't ibang mga amenities pagkatapos sa labas po ng township, nandyan po naman ang iba pang mga commercial establishments. Kaya talagang luxurious living pero affordable ang housing. May simbahan din sa loob. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Ay, welcome home din pala kay Engineer Robert Sintay ng Isabela, taga Santiago, Isabela ho si Engineer Robert Sintay, pero ngayon nakabase na ho dyan sa Minnesota, USA. Nagbabalik-bayan din, pero for how many days lang. Engineer Robert Sintay, ingat po kayo sa mga lakad nyo ngayong araw na ito. Namimiss din daw niya si Commissioner Job Madiente, na hindi nakasipot kahapon. Ay, magandang umaga din kay Dr. Kim Tan. Dr. Kim Tan, kumusta na daw ho kayo? Binabati ho kayo ng mga taga Lucena. Namimisa ho kayo ng mga taga Lucena. Dr. Kim Tan, yan po sa... kasi ito napakasipag ho napakasipag bago ho ng filing ho.
ng Certificate of Candidacy, talagang napakasipag kung nagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin dyan po sa Lucena, si Dr. Kim Tan. Nanindigan naman ang Philippine National Police na hindi nila kailangan pang humingi ng permiso mula sa Commission on Elections para sa pagbabahay-bahay sa may mga pasong lisensya ng baril. Reaksyon ito ng PNP sa pahayag ni Comelec Chair George Garcia na maaaring ituring na illegal kung tawagin ang offline katok dahil wala itong pasbas ng poll body. Iginita man ng PNP spokesperson si Brigadier General Jean Pajardo, regular na inisyatiba ng pulis ang offline katok na layong magsugpo ang loose firearms na maaaring magamit sa halalan. Sa katunayan, sinimula na daw ito ng PNP bago pa man ideklara ang election period noong January 12. Sa pinakahuling tala ng Campo Crame, umabot na ng mahigit 600,000 ang notice na naipadala ng Firearms and Explosive Office hanggang katapusan ng 2024. Sa nabanggit, halos 350,000 na lisensya ang na-revoke dahil sa pagkabigo ng may-ari na makapag-renew ng kanilang lisensya. Nilinaw pa ni Pajardo na handang makipagtulungan naman ang PNP sa Commission on Elections para linawin ang issue na unang inilutang bilang paglabag sa privacy ng publiko. Kasi yung pag-iingat yung lisensya ng baril, pagkakaroon ng lisensya ng baril, hindi karapatan. It's just a right. Ayan, right ng yan. Tsaka dapat kung saan nyo i-declare na address, nandun lamang po yung kanilang baril. Lalong-lalo na, suspendido ngayon ang permit to carry firearms outside of residence. Ganda Umaga, Pilipinas! Tinuligsa naman ng Department of the Interior and Local Government ang iligal na paggamit ng mga logo ng ahensya para sa pagkalat ng mga malisyosong impormasyon online at mag-promote pa ng online na sugal. Ito ay matapos ma-monitor ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang isang mobile application na PCSO Lotto Online Award na konektado sa Facebook page na online loto. Ginit Remulla, hindi magbibigay ng pahintulot ang Department of the Interior and Local Government sa nasabing application, FB page o anumang entity para gamitin ang logo o mga sumisimbolo sa ahensya, lalong-lalo na para sa naturang layunin. Tanggalin nyo na yan bago kayo matuntun. Kung mas mabilis ang NBI, malamang bukas makalawa, nasa balita na kayo. Kasabay nito, nanawagan din ng kalihim sa publiko, maging mapanuri, agarang i-report ang mga kalintulad na aktibidad sa pinakamalapit na tanggapan ng DILG o dili kaya ay sa PNP. Maganda Umaga, Pilipinas! Sa puwersang nagsanay naman ang Coast Guard at ang fishery officials ng Pilipinas, ganyan din ang Estados Unidos, Vietnam at Indonesia sa isinagawang 2 linggong Joint Maritime Law Enforcement Training sa Mindanao. Isinagawang nasabing pagsasanay mula January 13 hanggang 24. Kabilang sa mga hinasa sa mga kalahok ay safe vessel boarding sa karagatan, maritime law, pagkolekta ng mga ebidensya at pagpepreserba ng mga ito. Sinanay din ang mga ito sa safety and risk mitigation at mga teknik ng pag-aresto habang tumayo naman bilang observer sa pagsasanay ang Australian Border Police. Binigyan din ng Department of Foreign Affairs ang kahalagahan ng patuloy na paghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa pangharas ng China sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Undersecretary Eduardo de Vega ng DFA, kailangan ito dahil kung hindi, maghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas, posibleng isipin ng China at iba pang bansang umaangkin sa West Philippine Sea na wala nang pakialam dito ang ating bansa. Pagpapakita na ninyo ito sa international community na hindi inaabandonan ng Pilipinas ang naturang karapatan. 6 na minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga. Welcome sa International Criminal Court. Ang kooperasyon ng Pilipinas sa isasagawa nitong investigasyon hinggil sa Duterte War on Drugs. Kasunod ito na pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na handa ang bansa na makipag-usap sa ICC. Sabi ng ICC, bukas sila sa anumang kooperasyon mula sa mga kaugnay na stakeholders, mga opisyal, civil society group at marami pang iba. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas!
Isinusulong naman ni Senator Sherwin Gatchalian na mapatawa ng mas mabigat na parusa ang sinumang masasangkot sa paggawa ng mga peking birth certificate. Tagal-tagal nang nag-ooperate nung nandyan sa may bandang rekto, hindi nga niyo mahuli. Di ba? Dapat habulin na lang yan. Ba't ka pa magsusulong na mabigat na parusa? May mga batas naman tayo dyan. Habulin niyo yung mga gumagawa ng peke dyan sa may kahabaan ng rekto. Ayon kay Gatchalian, hindi rito ligtas ang sinuman, maging pribadong individual o kaya empleyado at mga opisyal ng pamahalaan. Sa kanyang inihaying Senate Bill 2914 o providing for a comprehensive and responsive civil registration and vital statistics system, nais ni Gatchalian na taasan ang kulong at ang multa ng mga makakasuhan ng pamimeke ng birth certificate. Sa umiiral na batas ngayon, Registry of Civil Status na naging batas 94 years lang nakakaraan. Ganun na pala kaluma ito. 1 hanggang 6 na buwang kulong lamang at multang 200 pesos hanggang 500 pesos ang parusa. Kaya gusto ni Gatchalian, itaas ito ng kulong na 6 hanggang 12 taon at ang multa 100,000 pesos hanggang 1 million pesos. Dapat naman talaga, taasan na yung multa dyan. Ano ha? Paniwanag pa ng Senador, kailangang ma-update na ang ating batas lalo't natuklasang marami ang mga nagsasamantala. Kabilang ang mga malalaking personalidad gaya ng kaso ng dating Bambantarlac Mayor na si Gu Waping o Alice Guo. Ay, mabigat yung banat ni Alice Guo kay Senator Risa Ontiveros. Sabi ni Alice Guo, sana yung investigasyon na ginawa mo tungkol sa birth certificate ko, katulad din ang gawin mo sa paghahabol dito sa mga question tungkol sa, anong tawag dito? Enrolled bill nung GAA. Sabi niya, doon sa GAA, ang involved dito, pera ng taong bayan. Yun sa akin, ang issue dito, personal ko lang. Pero gano'n na lang katindi ang inyong ginawang investigasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Lumagda naman ang Maharlika Investment Corporation sa isang kasunduan sa Synergy Grid and Development Philippines o SGP para makakuha ng 20% ng stake ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang deal ay ginawa upang bigyan ng gobyerno ng higit na impluwensya sa mga operasyon ng power grid sa bansa. Saksi sa paglagda ng naturang kasunduan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang nitong Lunes. Ito ay magiging kauna-unahang investment ng Maharlika Investment Corporation mula noong ito ay maitatag ng July 2023. Sa ilalim ng deal, bibilhin ng MIC ang prepared shares sa SGP na magbibigay sa gobyerno ng 20% stake sa kumpanya na may hawak na 40.2% effective ownership ng NGCP. Ang pamumuhunan na ito ay nakikita bilang isang mahalagang hakbang para sa pamahalaan upang mabawi ang kontrol sa mahalagang power infrastructure sa bansa. At least ito bilihan, hindi bentahan. Mantakin ho ninyo yung mga government assets ho natin, ibibenta natin. Tapos unsolicited proposal. Para mas madali ang bentahan, Ay, susme, akala ko ba efficient ang pangungulekta ho natin, bakit nagbebenta ng assets, 2x2, susunod na ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmona, sa giyuan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Roman lawyer. Sino nga yung ating quote of the day? Si Marcus Tullius Cicero. Ang sabi niya, any man can make mistakes, but only an idiot persist in his error. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto bago po mag-ACS na umaga. RH!